ng Diyos. Adan, Eva, nandiyan kayo sa Garden of Eden, nagiging malapit ang relasyon ng bawat isa sa atin, nagkakaroon tayo ng close relationship, huwag lang ninyo kakainin yung bunga ng pagkaalam na mabuti at masama. Sigurado mabubuhay tayo ng matagal. Alam niyo po mga kapatid, si Adan at si Eva ay tinusto na kaaway. Yun po ay si Satanas. Si Satanas ay pumasok sa Garden of Eden. Tinukso si Eva. Tunay nga ba, sabi ng Diyos mo, kapag kumain ka ng bunga ng pagkaalam na mabuti at masama, ay hindi ka mamamatay? Sabi naman ni Eva. Sabi kasi ng Panginoon, huwag daw kami kakainom. Kasi mamamatay kami. Nasagot naman yung ahas, sa ni Satanas, hindi kayo mamamatay, magiging Diyos din kayo. Alam niyo ba? Nagkaroon na parang namintik ang kaisipan ni Eva. Totoo nga ba? Na kapag kumain kami nito, magiging Diyos. Sinubukan niyang pumitas. At doon, kumain si Eva. At si Eva, ang ginawa niya, ang kanyang asawa na si Adam, pinakain din. At alam niyo mga kapatid, kung sila'y kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, nagsimula yung kasalanan. Bakit sila nagkasala? Kasi nga po, sumuway sila sa pinag-uutos ng Diyos. Amen. Alam niyo, ang Panginoon, binigyan po tayo ng tinatawag na choices. Hindi po tayo ginawang robot ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, kung susunod tayo sa Kanya, yung free will natin, yung sarili natin pag-gustuhan. Nung pumasok na po yung kasalanan, ang nangyari kay Adan at kay Eva, sila ay pinalayas sa Eden. At sila ay nagkaroon ng pagkakasala. Alam niyo po mga kapatid, yung tinatawag na kamatayan spiritual, yung close relationship natin kay Lord, gusto ng Panginoon mabalik uli yun. Ano po? Mabalik uli yung pagmamahalan ng Diyos at ng tao. Gusto ng Panginoon, madama natin yung pagmamahal ng Panginoon sa ating mga buhay. Gusto ng Panginoon, maging malapit tayo sa Kanya. Kaya gumawa siya ng paraan para maligtas po tayo. Walang iba kundi si Jesus Cristo. Yung nga po binasa natin kanina sa John 3:16. Dahil nalaman pag-ibig ng Diyos sa liputan, ibinigay niya ang kanyang buktong anak upang ang sino man sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, Yung Lord. buhay na walang hanggan na tinutukoy ng Panginoon doon, yung dating naging malayo at masuwain sa Diyos, gusto niyang magkaroon tayo ng malapit na intimate relationship kay God. Iyon yung hinahanap ng Diyos sa atin, yung pagmamahal. Ano po mga kapatid ko? Ngayon, dahil doon, dahil sa pagmamahal niya, meron siya kayo sa isang anak, si Jesus Cristo po yun. Ang ating Panginoon sa Kristo, pinababa ng ating Amang nasa langit, para po siya ang mapako, para siya ang tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan na nagagawa. Amen? Sabi nga po, walang matuwid, wala kahit isa sa atin. Amen. Subalit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, binigay niya yung love letter niya para yung ating buhay na walang hanggang maipamana natin. Sabi ng Panginoon sa John 14:6, sa Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Alam niyo po mga kapatid, hindi po natin dito kailangan yung magpapako sa krus. Hindi na po natin kailangan yung gumawa ng mabuti. Hindi na po natin kailangan ang relihiyon. Ang kailangan po natin relasyon sa Diyos. Amen. Yung magkaroon po tayo ng faith, yung pananampalataya sa Panginoon. Yung dating malayo tayo sa Diyos, gusto Lord, maging malapit tayo sa isa't isa sa Panginoon. Yung pong pananampalataya, na bagamat hindi mo nakikita yung Panginoon, ikaw ay naniniwala. Ikaw ay nananampalataya sa Diyos. Sabi nga po, wala po nakakakita sa Diyos. Pero nagpapadama po siya sa atin ng pagmamahal sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mahal po tayo ng Panginoon. Lahat po tayo gusto niya iligtas doon sa kapahamakan. Sa kapahamakan na dapat kesa panas lang yung impyerno. Gusto ng Panginoon, maihaw tayo doon sa kasalanan na namanan natin kay
Adan at kay Eva. Ang naging susi lang po, manampalataya lang tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi ng Panginoon sa Gawa 4:12, ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos kapag ikaw ay nagsisisi ng ating mga kasalanan. Ang sabi po ng Panginoon sa 1 John 1:9, if you confess, kung ipapahayag po natin ng lahat ng ating mga kasalanan, ikaw ay magiging malinis sa harapan ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Amen. Hindi po pagkakataon na kami po ay narito para po, hindi sinasadya na kami napunta dito. Ito po yung pagkakataon para ipagaman ng Panginoon kung gaano po niya tayo kamahal sa kabila ng ating sitwasyon. Ang sabi ng Panginoon sa Roma 8:28, ang lahat ng bagay ay nagkakalapit-lapit na gumagawa isang ikabubuti. Minsan natatanong po natin, bakit Lord, ganito yung nangyari sa akin? Bakit ako ngayon dinadialysis? Bakit ako ngayon nagkasakit? Alam niyo mga kapatid, itong paraan ng Panginoon, para nang sa ganun, maalala natin siya. Noong panahon na hindi po tayo, nung wala po tayo sakit, ano po, nalilimutan natin siya. Amen? Pagkarang po, may problema, doon lang natin maalala kay Lord. Pero alam niyo mga kapatid, ito ang pagkakataon para yung pag-ibig ng Diyos padaman niya sa atin sa kabila ng ating nararamdaman. Bibigyan niya tayo ng hope, pag-asa. Bibigyan tayo ng Diyos ng kagalakan at bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Yun po ay nasisimula sa faith, pananampalataya. Alam niyo po, malaki ang nagagawa ng pananampalataya. Magkaroon ka lang daw po ng butil ng mustasang pananampalataya. Ano po? Ano mga problema dumarating sa ating mga buhay, gumagaan po yan. Basta't lalapit tayo sa Panginoon. Kung sibigat man daw ng bundok ang ating mga problema, kapag daw ikaw may pananampalataya, nagagawa lutasin ng Panginoon. Lahat po tayo may mga problema. Amen po? Amen. Lahat tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok. Yung mga pagsubok na yan, kaparaanan ng Diyos para tayo po ay lumapit ng lubusan sa Kanya. Amen. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Nais kong padama sa inyo yung pag-ibig na naramdaman ko nung una namin nakilala ang Panginoon. Nung kami po, mga kapatid, ay hindi pa nakakakilala si Diyos, hindi ko kilala si Lord. Ano po? Basta't ako noon, nung panahon na ako'y malakas, kapag may pera ako, kapag tagumpay ako sa karir ko, kapag kayong aking pamilya ay okay, hindi ko nakilala si Lord. Pero nung nakakilala ko sa Panginoon, lahat ng bagay pa lang na meron tayo, basura lang sa harapan ng Panginoon. Amen. Nais ng Panginoon pagdaman niya yung pagmamahaling pag-asa sa buhay natin. Amen. Ibig ng Panginoon na nasa kabila po na nangyayari sa atin, ano po, magkaroon po tayo ng tinatawag na peace of mind. Alam ko po, nararamdaman niyo po minsan yung hindi na tayo nakakatulog. Minsan, hindi ka na nababalisa ka. Minsan, parang wala kang nakapayapaan. Pero pag ang Panginoon po, isang pusa lang po ng panalangin. Kapag lumapit po tayo sa Kanya, yung anumang bagay na meron tayo na nangyayari sa buhay natin, bibigyan po tayo ng peace of mind ng God. Yung po yung hindi nabibili ng salapit, basta't magkaroon lang po tayo ng faith sa Kanya. Faith lang po. Ibig sabihin ng faith, ikakaroon ka ng pag-asa, lumalapit ka sa Kanya. Binibigay mo na sa Kanya yung buhay mo. Lord, bibigay ko na sa iyo yung buhay ko. Bahala ka na po sa akin. Hindi ko lang po sinasabing oras na ito, kung lima po tayo pa na nagbigay ko yun. Ang sa akin lang, sa kabila naman nangyayari sa buhay natin, ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Amen. 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 Meron kami miyembro, ganyan din nangyayari. Ang kanyang asawa ay OFW. Ano niyo po yung trabaho ng asawa niya? Ano po siya, nasa ibang bansa siya. Yung iniinom pala nilang tubig sa Saudi, galing pala sa dagat yun. Pinupurify lang ng makina yun. At yun yung iniinom nila. Karaniwan doon po pala galing sa Saudi. Pag umiinom ng tubig galing doon, yung
kanilang kidney nagkakaroon pala ng problema. Ganun po yung nangyari sa asawa ng aming member. Sabi nga ng kapatira na yun, umiral po yung faith niya kasi pala po silang walang trabaho. Sabi nila, paano na ito? May sakit na ako. Hindi na ako makakapag-abroad. Paano na ito yung pangangailangan natin? Kakainin natin. Paano na ito yung anak natin nag-aaral? Alam niyo po, nanampalataya sa Panginoon. Sabi niya, the Lord will provide. Philippians 4:19, pinanghawakan niya, ang Diyos hindi niya pababayaan. Alam niyo po, ilang buwan na, may isang taon na, 2 years na po. 2 years na 2 years. na walang trabaho yung Kung nag-aaral yung anak niya, ang Lord pinuprovide ang pangangailangan niya. Yung mga, tayo rin po mga kapatid, naisip po ba natin ngayon, nandito kayo, hindi tayo ginugutom, hindi tayo pinababayaan. Amen. At higit sa lahat, nagkakaroon po tayo ng katiyakan sa atin. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ang buhay natin ay may pag-asa. Amen. Ang pag-asa na yun, kailanman hindi mababayaran ng salapi. Ang Diyos lamang ang ating kailangan tawagan sa oras ng ating Amen. mga problema. Isang usa lang po ng panalangin. Yes, Si Jesus Lord. po yung dakila natin manggagamot. Amen. Siya yung the best doctor. Amen. Ginagamit ng Panginoon, yung mga doktor para tayo magbutungan ng ating buhay. At higit sa lahat, tatawag tayo sa Panginoon para mas lalong dugtungan ang ating mga buhay at bigyan tayo ng pag-ibig. Nananampalataya po ba tayo sa ating Panginoong Jesucristo Amen. na siya'y nabuhay na magmuli sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo, lahat ng ating mga karamdaman kaya niyang pagalitin. Amen. Ang walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Basta't lumapit lang tayo, maghingi tayo ng awa, tutulungan po niya tayo sa oras ng ating mga problema. Sige po, sa oras nito, mananalangin po ako. Ano po? Sumunod lang po kayo sa aking panalangin na yung panalangin na ito, parang kayo na rin. At pagkatapos, ipag-pray ko po kayo. Amen. Sige po, tayo po tumikip at panalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Kahit nasa usa lang ng inyong mga Yes, balik. God. Thank you, Panginoon Jesus. Jesus, kami po'y lumalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ipinadama mo po ang pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming kasalanan Yes, oh God. na nagawa sa iyo. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo Yes, oh God. upang Panginoon malinis sa aming kalit. Yes, Lord. Mula na kami naging bata, hanggang sa panahon na ito, Panginoon, lahat ng ating kasalanan ay dinala mo na doon sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po, Panginoon, sa aklat ng buhay at ating pangalan. At ngayon, ikaw na ang maghahari sa aking puso. Ikaw na ngayon ang aking Panginoon at sarili ko na pagbukas. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagbubuhay. Pinahuri ka namin, pinasasalamatan. Yes, God. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na lang po yung magpipray sa inyo. Dakilang Diyos, sa mga sandaling po, kami Hallelujah. po lumalapit ang mambanal. Nakikita mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, nakakatalastas, Panginoon, ng kanilang kalooban. Tulungan mo po sila, Panginoon, na sa kanilang mga problema na nararamdaman. Bigyan mo po sila ng kapayapaan. Bigyan mo sila ng pag-asa, bigyan mo sila ng kagalakan. Yes, Lord. Tulungan mo po sila, Panginoon, ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Yes, Lord Bukod sa God. langit ay ibubus yung sa lugar. Hallelujah. Sinabi mo, Panginoon, sa 2-3 nagkakatipon sa kalagitnaan, ikay kasama namin. Yes, oh God. Panginoon, ikay nasa kalagitnaan. Talastas mo po, Panginoon, ang kanilang buhay. Walang imposible sa iyo. Yes, You Lord are the God. God that healeth me. You are the God, the miracle of God. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon, walang imposible sa iyo. Yes, oh God. Durugtugan mo po ang kanilang
kanilang mga buhay, Panginoon. Bagamat tumadaan sila sa ganito, Panginoon, proseso, ikaw nakakatalsas. Hallelujah. At ikaw nakakaalam Yes, ng O kanilang God. buhay at kinabukasan. Dalangin po, Panginoon, i-provide po po ang pangangailangan nila. Yes, Lord God. Kanilang pinasyal, Panginoon, na gagamitin sa kanilang pagdadialysis. Yes, O Ang God. kanilang mga pamilya na mga Panginoon, maging matyaga sila sa pag-aalaga sa Yes, kanila. O God. At higit sa lahat sa kanilang buhay, magpahayag ka sa kanila, Panginoon, na ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Yes, Lord God. Kahit kailan, hindi magpapabayan. Amen. Salamat Hallelujah, po, Jesus God. Panginoon, sa miracle healing na ipagkakaloob Yes, sa mga oh God. ito. At alam po namin, ikaw ang kikilos sa kanila. Amen. Wala Amen. pong Hallelujah, gusto. Jesus. At ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen, amen. At muna tayo na isang awitin. Nagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Give thanks. See the great poor heart, give thanks to the Holy One, give thanks because they're giving Jesus Christ, Jesus. And now let the wind sing, I'm strong. Let the fools sing, I'm in streets. Because of God, the Lord has God for us. Give thanks.